Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Rodante Marcoleta. Binanatan si Mayor Tumang at ang spokesperson ng DBP dahil sa di umano'y sabwatan na nangyari. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Itzy News King at ako ay inyong tagapagbalita para sa araw na ito. Ako ay naglalayong maghatid sa inyo ng mga panibagong balita mula sa Pilipinas at mula sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan. At eto na nga mga kababayan, ito di umano ang napapala ng mga nagmamarunong sa batas na humaharap sa Kongreso. Sa pagpapatuloy ng hearing kaugnay sa maanumalyang 950 milyong loan ni Mayor Tumang ng Mexico, Pampanga, ay atin ngang napag-alaman na itong DBP na bangkong pinagkakautangan ni Mayor Tumang ay hindi man lang nasuri ang kalidad ng lupa o na-inspeksyon ng lugar kung saan itatayo ang bagong munisipyo. Sa makatuwid, hindi nila chinek ng mabuti kung mayroon bang aktibidad ng economic growth sa lugar kung saan ipapatayo ang munisipyo at basta na lamang silang nagpautang. At ang pananaw ng congressman ay parang mayroon di umanong nangyaring sabwatan sa pagitan ng DBP at ni Mayor Tumang. Kaya naman ang tinanong siya ni Congressman Marcoleta at hinamon sa mga probisyon ng batas kung saan nakasaad kung kailan dapat pautangin ang isang munisipyo, ay lakas loob itong sumagot na mayroon daw salita na probisyon na maybe. Kaya sila nagpautang kay Mayor Tumang ng 950 milyon. Kaya naman pinahanap ni Congressman Marcoleta ang salitang maybe. At ayon pa nga kay Congressman Marcoleta, pag nahanap niya yung salitang maybe sa probisyon ng batas, aalis siya agad ng Kongreso. Ngunit hindi naman makita ito ng representative ng DBP at tila napahiya ito sa loob ng Kongreso. Kaya agad itong humingi ng tawad sa mga congressman. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, PBBM gustong makita ng taong bayan na sinumang opisyalis ng gobyerno na mapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan ay kaakibat na mabigat na parusa ng di na mapamarisan. Makukulong ba habang buhay? Di ba dapat bitayin na lang? Dumami na ang magnanakaw sa government, maging sa mga lokal na pamahalaan. Kakawalang tiwala na po talaga. Pera-pera na lang sila. Wala nang mabuting layunin. Payamanan sila. Hindi kayo pwedeng magsinungaling kay Congressman Marcoleta. Mahuhuli kayo't mahuhuli kung kayo ay nagsisinungaling. One of the best sa congressman yan, si Congressman Marcoleta. Sana din po, Congressman, may makulong para mabawasan yung mga kurap. Mr. Assessor, meron po kayong records of sale sa inyong opisina. Meron po kaming nakuha ang sales doon 2019, sir, Your Honor. In the amount of 1,000 per square meter. 2019 pa po yun, Your Honor. Nakuha namin po sa Register of Deeds yung certified true copy. Hindi po, yung records of sale po kasi, bukod sa opisina ninyo, meron din ang Register of Deeds. Doon po kasi mapagkukumpara natin kung para maging merong due diligence po yung ating pagtatawad, pag-negotiate. Makikita natin ang nagsibili doon sa lugar na yon. Kunyari, meron pong 5 nagbayaran dyan, nagbilihan ng makukumpara natin na nandun pala sa average ang 2,950. Doon, yun po yung aming palagay. Kasi kung hindi naman kayo nagsuri, hindi kayo nagtitingin doon sa mga nangyaring pagbebentahan ng lupa sa lugar na yon na malapit sa panahon na yon, hindi natin masisiguro rito kung talagang yung 2,950 ay talagang valid. So kailangan natin po yung mula sa inyong opisina, yung records of sale. Palagay ko naman dahil assessor kayo, lahat po ng nagbebentahan ng lupa doon sa lugar na malapit doon sa ating pinag-uusapan, meron kayong record. Tama po? Yes, Your Honor. Meron Kahit po na kami. po yung Register of Deeds, meron din po. Sana maibigay nyo sa amin para ngayon mapatunayan natin na yung pagbebentahan po irregular, na wala pong bahid kung ano man. Para hindi tayo nagdududa, walang pag-aalinlangan. Yun lang po naman ang purpose.
Yes, So will you be in a position to provide us your records of sale so Yes. that this committee will be able to compare and contrast some data in relation to the purchases made on that in that area and at the time uh, within the time of the purchase of the slot belonging to Yang. Yun po yung gusto namin. Yes, sir po, Your Honor. Yeah. Kailan po ninyong may bibigay? Next hearing po, Your Honor. Dapat before the next hearing. Nandito po ba yung ano yung representative Mr. Chair ng DBP? DBP? Yeah, nandito. Kayo po ba sa DBP tiningnan ninyo meron po ba kayong snapshot sa mga photograph ng lugar na binilhan ng munisipyo? Do you have the photographs? Yes, Your Honor. We visited the site on January What 20. did you see in the site? There is an ongoing bypass road, sir, that will lead to the site, and that is already 50% complete to date, Your Honor. And another bridge connecting to the main provincial road, Jasa Road, is currently ongoing, Your Honor, under the project of both DPWH, Your Honor. I'm not talking about the roads and the bridges. I'm talking about the land. Tiningnan niyo ba yung status ng lupa? It's a wetland. Yes, Your Honor. We were there, Your Honor. Yeah, you were there. Nakita mo, it's a wetland. It's practically a wetland, hindi ba? Ayun na namin ipakita rito para lang tayo magtagal. It's a wetland. So, where is the economic progress there? Aside from the small fish, siguro na medyo lalangoy-langoy doon. Your Honor, the mandate of DBP is to spur and the progress in vital sectors of the economy, Your Honor. Development financing po kami, Your Honor. Meaning, ito po yung aming mandato. So, before we became DBP, we are Rehabilitation Finance Corporation. We were mandated to rebuild, brought about by the damage of war. Yes, ma'am, but you are preaching to the choir. But I am emphasizing only, Your Honor, na... Ang sinasabi kasi ng batas, there should already be existing economic progress or economic activity there eh. So, paano natin? Ang nakalagay po, Your Honor, sa Section 11, there may be. Nakalagay po siya, Your Honor. And DBP would like to partake there as a prime mover para sa pagsisimula ng economic activity dun sa lugar na yon, Your Honor, through the financing we will be giving, Your Honor. Basahin mo nga uli yung Section 11. Kapag nakita mo yung maybe, aalisin ako rito. Shall be, Your Honor, sorry po. Shall- Mahirap sa inyo eh. Shall be taken into account, Your Honor. Ha? Yun. Ang layo naman ng maybe, pinapalitan mo kagad. Ganito na lang. There are documentary requirements to be submitted by the borrower municipality before you are able to consider the application. Tama po? Yes, Your Honor. Meron pong comprehensive plan na sinabit sa inyo. Ang nakasubmit po, wala po. Ang nakasubmit po ay annual investment program. Ano po? Annual investment program, Your Honor. Hindi po dapat merong LGU comprehensive plan. Meron pong LGU background na sinabit. Tama po? Meron o wala? Meron po. COA audited financial statements Meron for the po. last 3 years. Meron? Meron po. List of preferred creditors. Hindi po namin inire-require na po yun, Your Honor. Merong latest seal of good local governance. Meron pong sinabit. Submitted, Your Honor. Ibig bang sabihin, nakareceive ang Mexico ng seal of good governance? Yes, Your Honor. So meron pong feasibility study and project description. Meron pong project description, Your Honor. Meron pong sinabit a complete set of approved building plans and specifications, detailed bill of quantities of materials, cost estimate, scope of work, details of engineering design and location, vicinity map, survey plans, construction contract, etc. Meron po. Wala pa po yung mga construction contracts. Only the bill of materials, the drawings, and the plans. Eh yun nga po ang lahat ng mga nakalagay po sa inyong brochure, yung asenso eh. Your Honor, these are pre-release requirements, Your Honor. Photocopy of owner's duplicate title certified by the blah blah blah. Meron po. It's a pre-release requirement, Your Honor. Ano po? Pre-release requirement, Your Honor. Oo nga, ang tinatanong ko po, sinabit na. Wala pa po, Your Honor. Okay. Certified true copy ng lot plan, vicinity map, duly certified by geodetic engineer. Wala pa po, Your Honor. Progress billing, accomplishment, report, subsequent, staggered mode of release. Meron po, wala. Wala po, Your Honor. These are pre-release, Your Honor. So ano po yung status ng application ng munisipyo ng Mexico, madam? Ang 950 million loan po ng LGU Mexico ay approved ng DBP. Subalit, marami pa po kaming hinihingi mga post-approval at pre-release requirements. Okay. Wala pa pong nare-release ni Piso para mula dun sa account. Okay, Your Honor. salamat po. Yung pong application ng munisipyo, totaling 950 million
pesos, alam po ninyo. Yes, Your Honor. At sangayon po sa local government code, meron po silang debt servicing limit. Alam din po ninyo siguro yun. Yes, Your Honor. The servicing limit is something like 20%, Mr. Chair, of the regular income. Will you define regular income, Madam? Regular income comprises the tax revenue and the business and economic income of the LG, Your Honor. Okay. What is the estimated annual income of the municipality of Mexico based on your description? The average locally sourced income is 208,898,000, Your Honor. 208 million. What is 20% of 208 million, Madam? In the computation of 20%, Your Honor, we are also including the notice of tax allocation, Your Honor. Include mo na lahat kasi. Opo. O sige. For the total Include mo annual lahat. regular income, Your Honor, that's around 736,944,000. 20% of which is 147,389,000, Your Honor. Magkano po? 147,389,000. Oh, that is the servicing limit. 147 million. Ang inuutang po ng Mexico, 950 million pesos. Yes, Your Honor. Oh, That is did you only the 20%. Teka mo. Opo. Ito naman, oh. 950 million pesos ang inuutang nila. So alam mo pala na ang debt servicing limit is only up to 147 million pesos. I clarify that, Your Honor. What will you clarify? That the 147,389 represents only the debt servicing in a given year. You're questioning, Your Honor, that you question, Your Honor, the 950 million for the borrowing capacity. That's another thing, Your Honor. It's 1.2 billion, Your Honor. That's the borrowing capacity of the LG within the 950 million approved loan for the purpose, Your Honor. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito, Madam, is the 950 million pesos. Ibig mo sabihin doon lang nakapako lahat ang pondo o bayarin ng Mexico Pampanga. Napakarami pong bayarin yun. Napakarami pong meron pa silang 20% development projects, meron 5% sa ganito, may 5% sa ganon, di ba? Meron silang personal services and so on and so forth. It is on that note, Your Honor. Kaya nga po, 20% lamang yung allocated for debt servicing. It is also on that note Kaya nga that kami, ganito yung pong 20% sa debt servicing, yun nga yung ating parameter. It's only 147. Sana ang aming iniisip sa committee, you should have been siguro circumspect. Masyadong mataas yung 950 kung i-consider debt servicing limit imposed by law. It's 20%. So kinakailangan ng Mexico for the total duration of the payment, kailangan ang ma-accumulate na income, external or internal, ng munisipyo ng Mexico should be in the vicinity of 4.7 billion pesos para yung 20 million na yon na debt servicing ay maging regular. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating balita ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell upang ma-update sa mga susunod na balita. Ito po si Idzky News King, magbabalita para sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita. Drop.